Kamusta po ang lahat? Welcome po ulit dito sa ating channel ang Biyahe Komida. Raisa Senon inilipat sa pamamagitan ng pagbuhos ng suporta matapos mag-ahit ng kanyang buhok. Okay lang pala na maging kalbo. After shaving her head for a movie role, Raisa Senon is pleasantly surprised to receive support from cancer patients. Actually talaga, natutuwa ako na hindi lang pala yung reason ko na dahil sa role. Umani ng maraming papuri si Raisa Senon mula sa mga netizens dahil sa kanyang dedikasyon sa kanyang role sa upcoming film na Lilim na idinirehe ni Mikhail Red. Noong June 21, 2024, nag-post si Raisa ng vlog sa YouTube kung saan makikita ang pag-ahit niya ng ulo para sa role niya bilang Helena sa pelikula. Sa exclusive interview ni Raisa sa PEP.ph, Philippine Entertainment Portal, nag-delve siya sa karakter niya. Ang role ko dito ako si Helena. Isa po ako sa mga sister doon sa orphanage. And then, maraming nangyayari na mysterious kasi sa orphanage. And then, doon nila makikita yung pinaka-main story ng film. Naganap ang interview sa live preview ng Bayagini sa Corso Como 88 sa 1 Ayala Mall, Makati City, noong July 2, 2024. Inihayag niya na nag-ahit siya ng kanyang ulo hindi lamang upang maging totoo sa kanyang papel, kundi dahil ito ay nasa kanyang bucket list para sa medyo ilang oras. Nang tanungin kung ano ang naramdaman niya sa proseso, inilarawan ni Raisa ang isang gamot ng emosyon. She recounted, siguro more on kabado na excited. Kasi, isa sa mga bucket list ko kasi magpakalbo. Kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung ano yung magiging outcome ng pagpapakalbo ko. Kung babagay ba sa akin, ganyan. Tapos, parang sinabi ko na lang, bahala na kung anong mangyari, kung anong magiging itsura niya. And then, after that, ayon, okay naman. So natuwa naman ako sa naging result. Ayon kay Raisa, marami siyang natanggap na positibong feedback dahil sa kanyang balding look, bagamat may mga netizens na hindi ito nagustuhan. Okay naman, lahat naman positive reaction. May mga iba na hindi nila nagustuhan pero okay lang. Ang mahalaga kasi for me, like, yung intention ko naman is for the upcoming film namin na Lilim. And actually, gulat ako kasi maraming pala akong na-inspire ng mga tao na merong pinagdadaanan. The same na nakakalbo sila or nagkichemo sila, yung mga cancer patients. So, nakakatuwa na parang ni-represent ko sila. Kasunod ng kanyang pagbubunyag, pinuri ng Alopecia Philippines si Raisa sa kanyang matapang na desisyon na mag-ahit ng kanyang buhok. Pagkatapos ay kinilala ni Raisa ang mga nakakainganyong mensahe mula sa mga pasyenteng may kanser na sumasailalim sa chemotherapy at mula sa mga taong kailangang mag-ahit ng kanilang buhok sa iba't ibang kadahilanan. Ang suporta ng mga individual na ito ay isang kaaya-ayang sorpresa kay Raisa dahil ang kanyang unang intensyon ay para lamang matupad ang isang papel. She said, actually talaga, natutuwa ko na hindi lang pala yung reason ko na dahil sa role. May iba pa pala akong role na nagampanan. At yun nga yun, yung i-represent silang lahat. Hindi lang sila, pero sa lahat talaga. As in yung mga may pinagdadaanan sa hair loss or like yun nga yung sa cancer patients na may chemo na kailangan nilang magpakalbo. And mayroon din sa akin nag-message na kinakalbo niya yung sarili niya because of the depression. So yun, lahat yun, parang isa rin pala yun na ginampanan ko para may represent sila. At para rin alam nyo, matanggap nila ng buong-buo sa ano na okay lang pala na maging kalbo. Punta tayo sa atin susunod na topic. Nora, Vilma, Marisol triple tie for Best Actress sa Star Awards. Dingdong Dantes at Alden Richards nagtay naman sa Best Actor. Nanalo ng Best Actress ang 40 Star Awards for Movies. Marisol Soriano, Nora Honor, at Vilma Santos, inset, sina Dingdong Dantes at Alden Richards ang hinirang na Best Actor. Nairaos ng grupong PNMPC, Philippine Movie Press Club, ang kanilang 40th Star Awards for Movies na ginanap sa Henry Lee Irwin Theater sa Ateneo de Manila University, Quezon City, noong linggo, July 21, 2024. Noong nakaraang linggo ay in-announce na ang mga napili nilang winners sa iba't ibang kategorya, maliban sa major awards na Best Actor, Best Actress, Best Director, at Best Movie.
Ang Malari ang Movie of the Year at ang direktor nitong si Derek Cabrido ang Best Director. Ang producer ng Mentor Productions na si Brian Diwa ang tumanggap ng 2 awards. Sa 4 na acting categories, 8 ang kanilang napili nilang winners. 3 sa Best Actress, sina Nora Honor ng Pieta, Maricel Soriano ng In His Mother's Eyes, at Vilma Santos ng When I Met You in Tokyo. 2 sa Best Actor, sina Dingdong Dantes ng Rewind at Alden Richards ng 5 Breakups and Romance. 2 sa Best Supporting Actor, sina Jess Santos ng Malari at El Santos ng In His Mother's Eyes. Si Gladys Reyes lang ang nag-iisang Best Supporting Actress para sa pelikulang Here Comes the Groom. Best Supporting Actress winner Gladys Reyes, kasama ang Clean Case member na si Romel Placente. Best Actress winners, Nora, Marisol, at Vilma. Buhay na buhay ang Noranians dahil dumalo ang national artist para tanggapin ang parangal sa kanya na Dekada Award at meron pang special award na Front Row Celebrity of the Night at itong Best Actress. Si Maricel Soriano ang pinakahuling dumating kaya ramdam na naming magwawagi siya. Sayang at wala si Ate V dahil nagkasakit daw ito. Ang producer niyang si Rowena Jamaji ang tumanggap ng kanyang award. Mahigpit na nagyakapan sina Maricel at Nora nang magkita sila sa stage. Masaya silang nag-usap at parang nakalimutan nang magbibigay pa sila ng acceptance speech. Maraming salamat po. Hindi ko naman ini-expect ito. Ang alam ko, si Ate V at si Ate Guy ang mananalo dito. Ay, nasali ako. Napakaswerte ko naman, bulalas ni Maricel. Ibinahagi niya ang naturang parangal sa mga kasamahan niya sa pelikula, sa producer na si Flor Santos, Direk at Reyes, at production staff ng In His Mother's Eyes, lalo na sa kaibigan niyang si Roderick Paula na in-introduce niyang matangkad, matangos ang ilong at mestizo. Maiksi lang ang pahayag ni Ate Goy na nagpapasalamat sa 3 awards na nakuha niya nung gabing yun. Hindi niya nakakalimutang pasalamatan ang fans niya na naka-wheelchair na nga ang iba pero talagang sinadya pa ang awards night. Nakakatuwa ring tingnan nagsama muli sa stage ang dating mag-asawang sina Christopher De Leon at Nora Honor nang tinanggap nila ang Dekada Award. Isa ito sa highlights nung gabing yun kung saan binigyan nila ng parangal ang mga nakatanggap ng pinakamaraming Star Awards. Bukod kina Ate Guy at Boyet, recipients din ng naturang parangal sina Vilma at Piolo Pascual. Pero wala sila nung gabing yun. Pinasalamatan ni Boyet ang mga direktor ng pelikulang nagbigay ng Best Actor Award sa kanya sa naturang award-giving body. Maiksi lang ang speech ni Ate Guy na pinasalamatan ang kanyang fans at ang PMPC. Pagkatapos niyang tanggapin ang award, umalis na siya sa stage at hindi na hinintay matapos ang acceptance speech ni Boyet. Nominated din si Boyet sa kategoryang Best Actor, at hinintay pa niya ang announcement ng winners na pinanalunan nila Dingdong Dantes at Alden Richards. Isa si Alden Richards sa hosts ng 40th Star Awards for Movies, kasama sina Robbie Domingo, Bianca Umali at Eiko Melendez. Pero nagpaalam si Alden sa kalagitnaan ng awarding. Hindi na siya bumalik as host, pero nasa backstage lang siya. Pagkatapos niyang tanggapin ang Best Actor trophy ay umalis na siya agad. Ganon din si Dingdong na bukod sa Best Actor, pinarangalan ding Taquilla King, at ang misis naman niyang si Marian Rivera ang Taquilla Queen. Habang hinihintay ni Dingdong ang announcement ng Best Actor, nasa kotse na lang si Marian at naghihintay. Umalis na rin sila pagkatapos tanggapin ni Dingdong ang Best Actor trophy. Sabi ni Dingdong nang tinanggap ang Best Actor trophy, ang dami nilang natutunan sa pelikulang Rewind. Para raw siyang nag-retreat nung sinushoot nila ang naturang pelikula. Malinaw raw na may mas malaking kwento sa pelikulang ito na ang lahat ng ito ay nanggagaling sa Panginoon. Lahat ng bagay dito sa mundo maaring temporary lang Minsan talaga kahit anong gawin natin, akala natin in control of everything, katunayan nun ay hindi. Dahil siya talaga ang may control ng lahat. Gaya ng parating sinasabi sa akin ng aking tatay, everything comes from the Lord, saad ng Kapuso Primetime King. Bahagi naman ng acceptance speech ni Alden, yung pagtatambal po namin dito ni Miss Julia Montes nung nag-uusap kami, nung ginagawa namin yung pelikula, parang hindi po kami siguradong dalawa.
Pero I think yung itinuro po sa akin ng pelikulang ito is sometimes may beauty in para hindi malaman. At sa tingin ko, risk is always right around the corner, pero kailangan mo lang mag-champion dito. Kailangan mo lang tanggapin at gawin ang lahat na makakaya. Sandaling nakapanayam ng Pet Troika si Alden sa backstage pagkatapos tanggapin ang Best Actor Award. Very honored po na makasama ko si Kuya Dong dito. And at the same time, thankful po ako sa recognition for 5 breakups and romance, pakli ng bida ng pulang araw. Nagmamadali siyang umalis dahil maaga pa siya kinabukasan. Tuloy-tuloy raw ang typing niya sa pulang araw dahil nakatakda na siyang lumipad pa Canada sa July 27 para sa shooting naman ng Hello, Love, agay nila ni Catherine Bernardo. Nagtatapos lang po ako ng few taping days po ng pulang araw para makalipad. And then, pagdating po doon, dahil diretso na po doon kasama yung Sparkle World Tour na concert sa ni Alden. Hindi na siya sumagot nang naramdaman niyang patungo na sa isyong ligawan nila ni Catherine Bernardo ang tanong. Napangiti na lang siya at nagpaalam. Noong isang linggo pa nauligan ng Pet Troika na magti-triple tie sina Nora Honor, Vilma Santos, at Maricel Soriano bilang Best Actress sa 40th Star Awards for Movies. Iyong unang dalawang PMPC members na inusisa ko ay Ded Madela, and R as in no reaction, at parang walang narinig. Iyong pangatlo ay tinanong ko pa kung totoo bang 1880 ang score sa botohan sa Best Actress. Itinanggi niya iyon. At any rate, hininga ng Pet Troika si Miss Vilma Santos ng mensahe para sa PMPC. Nagpadala siya ng text message, "Thank you PMPC. Sorry di nakadalo. Pagkakaroon ng hika-atake. Pagod but happy sa youth break." Well, indeed happy na makasama si Maria, Miss Maricel Soriano at Kate Guy, Miss Nora Honor sa Best Actress category. Even Triple T kami sa Best Actress Award, share ko pa din ito sa lahat ng nominees in the Best Actress category. Lahat ay nagbigay ng kanilang best. Salamat din sa Dekada Award. Happy 4th Paani VMPC. Nandoon din ang Loyal Vilmanians, kahit aware silang hindi makakadalo ang star for all seasons. Kaya napuno ang Henry Lee Erwin Theater ng mga fans ni na Ate V, Ate Guy, meron pa kay Maricel at kina Dingdong at Marian, at pati ang co-host na si Aiko Melendez. Makikita niyo po yan. Actually, binlog ko po siya. Makikita nila yun sa vlog ko po, yung process po nung pag-gupit ko po, yung pagkalbo. First po, yung papunta na ako sa salon, sa Jens po, parang kinakabahan ako. Nalalamig ako. Pero, syempre, unang reaction mo talaga ganun eh. Na parang, tuloy ko ba to? Totoo ba to? Mga ganun. Pero, after that naman, ako po kasi unang naggupit ng hair ko. And ako din unang nag-razor yung hair ko. So, okay naman yung feeling. Wala naman na ano. Fresco. Fresco naman siya. Let's do this. The star for Movie Actress of the Year goes to... For the very first time in Philippine Awards history, we have a triple tie! Congratulations! Congratulations to our national artist, Nora Honor, for Pink. Diamond Star is his mother's side. And we say congratulations to the star for all seasons, Miss Vilma Santos, for When I Met You in Tokyo. Anyway, the star for Movie Actor of the Year is... Oh my God, it's a guy. Say congratulations to Alden Richards for 5 breakups in a romance. Presenting the trophy for the PMPC is former PMPC President Fernando Guzman.
Yes, kasi we have another name to be called as Movie Actor of the Year. We got a tie. Kaya naman, ladies and gentlemen, the star for Movie Actor of the Year goes to... Ding Dong Dantes for the movie Rewind! At yan ang ating latest showbiz chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe. Click the notification bell for more showbiz chika updates. Like and share the video. Maraming salamat at magandang buhay sa lahat. Paalam.